Alright guys, ang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? At doon na naman si Rob Trip at banibagong reaction video. Bagong Philippine Maritime Law. Hindi dapat tinuring provocation ng China sa gitna ng West Philippine Sea. Alright, naniniwala ang maritime law expert na hindi dapat ituring na provocation ng China ang bagong batas ng Pilipinas na nagbibigay linaw hangganan ng mga teritoryo nito. Ayan, ito ay bagong mapa rin ng bagong Pilipinas ayon kay President PBBM at ayan, ginagawa na. Alright, maraming salamat and no other further ado, let's do what's to UNTV. Bilang Let's go, isang guys. escalation na naman o kaya kung ano na namang sasabihin nilang provocation, kalokohan yun. Hindi dapat masamain ng China ang bagong ipinasang batas ng Pilipinas na Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ayon sa Maritime Law Expert at UP College of Law Professor na si Attorney J. Batong Bakal. Kung talagang seryoso ang China na ayusin ang usapin sa Pilipinas sa West Philippine Sea, dapat anyang tanggapin ito ng maayos ng Beijing. Dahil hindi naman pinalalawak ng Pilipinas ang claim nito sa West Philippine Sea, kundi kinaklaro lang ng mga bagong batas ang mga nasasakupang teritoryo ng Pilipinas. Alright, samantala muli ng nanandigan ang National Security Council na sa tamang posisyon ang Pilipinas at hindi kailangan ng tulong ng iba. Alright? Kanya mula naman sa simula ay may legal na basehan ng claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So kung sincero ang Beijing na magkaroon ng maayos na usapan kung ano yung ating pinagtatalunan at pinag-aagawan at kung hanggang saan ito, edi dapat tanggapin nila ito bilang isang pruweba, no? Kung ano yung ating kiniklaim, no? At kung hanggang saan. Dahil sa batas na ito, magiging malinaw at mas matibay para sa maritime law enforcement ng bansa gaya ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang hanggang. Ayan, para maalarma rin ng China hanggang saan ang teritoryo talaga ng Pilipinas para ipamukha sa kanila na atin ang lugar na yan. Ng karagatang sakop ng bansa. Una, kung anong pwedeng gawin nila saan, o kung hanggang saan sila pwedeng mag-exercise ng particular types of jurisdiction o kaya mag-carry out ng particular types of missions, magiging malinaw yon. At lalo na pagdating sa usapan ng likas yaman dagat, mga natural resources, magiging malinaw din kung hanggang saan yung mga hangganan ng inaangkin natin na natural resource. Alright, tama yan para malaman talaga ang paniniwala ng China na kanila ang teritoryo. Karagatan. Magiging malinaw din para sa ating mga kababayang mangingisda kung hanggang saan sila malayang makapangingisda. Ayon naman kay Professor Bo Hu, Director ng South China Sea Strategic Situation Probing Initiative, hindi magugustuhan ng China ang batas na ito. Dati nang tinututulan ng China ang pagbuo ng Pilipinas ng nasabing batas. China and the Philippines has disputes on the claims. Of course, China would not like this kind of domestic law. Even it is your decision, but Beijing has the right to show. Tingnan mo, your decision, hindi nila decision, di ba? Malinaw na ayaw talaga ng China. At dapat i-push natin yan hanggang malinaw na hanggang saan ang teritoryo talaga ng Pilipinas. So it's like. Pero aniya, sa ngayon, bumaba na ang tensyon sa South China Sea kumpara sa nakalipas na taon. Yari sila ngayon sa ating bagong Pangulo na si Trump at ating panig sa Pilipinas yan. That I think the temperature of the South China Sea is going down compared with the last year. So I think Beijing and the Manila. Yan po ang pagpasa ng bagong maritime law dati ng tinutularan ng mga China. Tinutulan ng mga China yan. Can use the diplomatic channel to manage the dispute. Samantala, ayon sa National Security Council, pinasasalamatan nila ang US sa offer nito na samahan ng Pilipinas sa resupply mission. Pero nanindigan ito. Ayun, kasama na natin ang pagre-resupply ang Amerika. Ano mangyayari sa atin yan? Siyempre, magkikilos din itong China. Baka magkaroon ng tension uli sa China. Na nasa tamang posisyon ng Pilipinas na hindi humingi ng tulong sa ibang kaalyadong bansa pagdating sa Rorem Mission. And I think we were proven right. We were proven right because after the June 7 incident wherein one of the Filipino sailors had their finger cut off,
This led to the successful bilateral consultation mechanism. And the BCM between the Philippines and China led to a preliminary understanding. And this understanding, fortunately, up to now, still holds. And we are very positive that in the next missions, it will hold. Kahapon November 8, nagtapos na ang 3 araw na Manila Dialogue sa usapin ng South China Sea kung saan dinaluhan ng mga foreign policy expert, akadema at mga leader sa Indo-Pacific at Southeast Asia. Ilan sa mga dumalo kahapon sa dialogue ang ambassador ng iba't ibang bansa sa Pilipinas gaya ng US, Japan, Australia, Canada at Germany. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Alright guys, napakinggan at napanood po natin dito sa UNTV. At samantala muli ng nanindigan ng National Security Council na tamang posisyon ng Pilipinas. Hindi kailangan ng tulong ng ibang bansa sa pre-supply sa mission ito. Alright, maraming salamat sa panonood pakikinig dito kay Rob Trip. And see us again the next one. Alright, maraming salamat sa inyong lahat. And peace out.